day everyone. Welcome back to the new episode of JC Show. Today, we're gonna talk about the life and experiences of senior high school math elective students. And here we have our very special guest from the Trece Martires City Senior High School. Maraming salamat sa magandang greetings, Kuya Jay. Ako si Clifford Lorayo Ranica. Good morning, Kuya Jay. I am Michael Espiritu, one of the guests. Magandang umaga po. I'm Axel Guadalajara sa isa sa mga So guys, para naman umpisahan natin to, kamusta naman yung buhay-buhay niyo as senior high school student? Ano, Kuya Jay, napakasaya. Marami kami natututunan. Nalalagyan na re-reflect namin yung mga natutunan sa subject sa totoong buhay. So, okay lang, medyo mahirap kasi nag-adjust sa bagong environment. Tapos, yung curriculum pa, kami na first na nakapag-handle ng ano na, maganda naman. So ayun nga, nabanggit mo na first kayo sa nakaranas ng new curriculum ng DepEd. So ano yung naramdaman nyo na one of the students kayo na nakaranas ng bagong curriculum? Magandang tanong, Kuya Jay. Napakasaya po ng senior high school namin since kami po ang unang naka-experience ng nakafocus ang curriculum sa strength and mental health ng isang estudyante. So, ito, nag-i-enjoy naman kami sa new curriculum. Medyo mahirap lang kasi kami nga ang first na nag-handle at nag-adjust na sa senior high school. Maganda naman medyo mahirap lang kasi mas electives pa. So ano yung for you guys, what is the hardest subject since bagong mga subject yung mga nilatag sa inyo? Pinakamahirap na subject yung is FO. Kasi mahirap ako sa Mahirap naman po sa akin because it's finite since it's all related to math, more unlike probability, I deal with probability and statistics. And life skills since I have a fear on public speaking. The hardest subject for me is also financial, like inputs and because it's hard and I'm not very good at math. So para naman sa inyo guys, ano yung dahilan nyo na kung bakit kayo nagpupursige sa pag-aaral ninyo? So one of my reasons is that gusto ko ng magandang future para sa sarili ko at gusto kong mabigay sa parents lalo na sa kanilang pagtanda upang hindi na nila kailangan ng trabaho. For me, one of the main reasons bakit ako nag-work, nag-aaral kasi I want to have a better future for me and for my family. I want to have a great life that I don't have to worry about anything that challenges me in life, which is financial, which is one of the biggest problems that my family faces that I want to solve. I want to solve, and I want to find a better job that I can have a lot of paycheck, so I can pay my loans of my parents. Ang dahilan sa pagpupursige ako sa pag-aaral. Ayun nga, naging inspiration ko yung tatay ko na binipilit na makapag-aral ako para binibigyan niya pa rin ako ng oportunidad na makapag-aral kahit na nahihirapan siya. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Naging inspiration ko rin yung pagbibigay niya ng tiwala sa akin na makapagtapos ako ng mabuti at magkaroon ako ng magandang trabaho. Kaya hindi ko siya binibigyan. Ang gaganda ng mga answers niyo. Halata talaga na family, peers, and yung personal thoughts niyo is malaking epekto yun para sa mga reasons niyo kung bakit gusto niyo pang magpatuloy sa pag-aaral. So for you, Cliff, how hard the math elective is? For me, mahirap at nagagawin para sa akin. Mahirap dahil ako ay nahihirapan humabol sa subject na finite. Kasi po, hindi po I'm not that really good at math. It's kind of hard for me. And madali because it's kind of interesting and it gives me entertainment because it teaches me how do I analyze questions and that's all. So para sa akin naman is mahirap siya na madali dahil nga hindi rin ako magaling sa math tapos
sa math electives pa ako napunta. So, ang hirap talaga siya. At the same time, madali dahil kasama ko yung mga kaibigan ko na nagpapasaya sa art. For me, mahirap siya. Pero ano naman, useful naman siya. Kasi nagtuturo siya ng katulad ng statistics. Nagagamit siya sa data analysis. So guys, ano yung coping mechanism tsaka adjustment na ginagawa niyo para mapadali yung lifestyle niyo? Simula sa akin. Isa sa mga paraan na ginagamit o ginagawa ko, kahit pag nahihirapan ako, tatanong ako sa mga kaibigan ko na nakakapag-intindi nun, para maturo nila sa akin kung paano ko gagawin at kung paano ko matututunan. So, sa akin naman po yung daily ay nag-a-adjust ako ng tulog ko. So, dahil isa akong matulog na tao, inaagahan ko yung tulog ko para makapasok ako ng mga ano. Tapos isa pa is, tinatry ko na ma-lessen yung absent ko. And ang coping mechanisms ko naman is, tumatakbo ako pag problemado ko sa isang subject para mapaglipas ko yun. Para sa akin naman, yung kinakontrol ko yung emotion and feelings ko para sa nangyari kung galit po ako, kinakontrol ko po siya. Ginagawa ko po yung mga habits ko para ma-distract po ako. Para maging entertaining pa po ako, may ko po yung subject. So guys, for our last question, ano yung masasabi or mapapayo nyo sa future students na kukuha ng math electives kapag na-aprobahan yung DepEd yung curriculum? Para sa akin, yung curriculum is napakaganda dahil nakapokus ito sa ating mental health at physical health, which is napakaganda para sa estudyante na minsan ay napag-burnout. Para naman sa payo, mapapayo ko sa mga estudyante is gawin niyo ang lahat na makakaya niyo, huwag kayong susuko kahit anong problema. Huwag kayong mag-alala, laging nandiyan ang mga magulang niyo at mga kaibigan niyo para tulungan. So, ang masasabi ko dito is, madali naman siya makikinig ka lang sa mga topics and masasabi ko na adjustments na gawin nyo is yung tulog nyo is kompletuhin nyo dahil mahirap makinig sa math subjects if kulang yung tulog. Masasabi ko lang, maganda ito at madali kasi tungkol nga, like Clifford said, na tungkol to sa mental health, pagpapalakas na. Mapapayo ko lang sa inyo is kung sino yung mag-math electives next year, maghanda ng mga paraan kung paano sila makikinig ng mabuti. Katulad ng sabi ni JM, na dapat pagkatuin yung tulog para makinig ka ng mabuti. So, ayun, thank you so much po sa pag-guest sa aming show na JC Show. Maraming salamat po sa mga payo and mga masasabi nyo para sa mga future math elective students. So, that's all for today's episode. Please like, share, and subscribe for JC Show.